Bago pa man sumikat si Darna o si Captain Barbell, alam nyo ba na meron na tayong sariling original Pinoy superhero? Ngayon, kilalanin natin siya at tuklasin ang pambihirang kwento ng Biyag ni Lamang. Isipin nyo, isang sanggol na pagkapanganak pa lang, nakapagsasalita na. At hindi lang yun, bago pa man siya mag-isang taon, misyon niya na agad ang magiganti. Parang plot ng isang blockbuster movie, no? Pero hindi po ito galing sa comics. Ito'y isang sinaunang epiko na daan-daang taon ang kinukwento na unang naisulat noong mga 1640s pa. Oh, handa na ba kayo? Tara na at simulan ang epic journey na ito. At syempre, magsisimula tayo sa mismong kapanganakan ng ating bida, si Lamang. Grabe to, sanggol pa lang, nagsasalita na. Siya pa mismo ang pumili ng pangalan niya. Tapos sa loob lang ng 9 na buwan, binata na agad. So malinaw mula sa umpisa, hindi ordinaryong bata si Lamang. Talagang kakaiba. Isang himala, ikangat. Pero alam nyo, sa bawat pambihirang simula, madalas may kaakibat na pagsubok. At para kay Lamang, ito ay ang pagkawala ng kanyang ama, si Don Juan. Umalis siya para labanan ang mga mandirigmang Igorot at yun na, hindi na siya nakabalik. At dito na magsisimula ang kanyang unang quest. Isipin nyo, 9 na buwan pa lang. Karamihan sa atin sa edad na yan, ni pagtayo, hirap pa. Pero si Lamang, handa na siyang suungin ang panganib para hanapin ang kanyang ama at bigyan ito ng katarungan. Ang nagtulak sa kanya, isang panaginip. Isang masamang panaginip kung saan nakita niya ang pugot na ulo ng kanyang ama, pinagpipistahan ng mga Igorot. Sobrang bigat, di ba? Kaya naman, dala ng galit at pagmamahal, umakyat siya sa kabundukan. Isa lang ang nasa isip niya, hustisya. At pagdating niya doon, wow, hindi to biro. Isang bata, 9 na buwang gulang na binata, laban sa libu-libong mandirigma. At anong nangyari? Isa-isa niya silang tinalo. Siya lang mag-isa. Talagang aakalain mong galing sa pelikula. Okay, so mission accomplished sa paghihiganti. Anong next para sa ating bayani? Well, syempre, pag-iibig. Narinig niya ang tungkol sa isang napakagandang babae, si Ines Canoyan, at doon naman ngayon nakatuon ang kanyang atensyon. Pero, syempre, hindi ganun kadali yon. Dahil sa ganda ni Ines, marami ring nanliligaw. Isa na dyan, si Sumarang na medyo mayabang. Hinamon niya si Lamang. Ang resulta? Ayon, ipinakita ni Lamang ang lakas niya. Kinuha niya yung sibat niya at bugs! Inihagis niya si Sumarang sa 9 na burol. Problem solved, di ba? Pagdating ni Lamang sa bahay ni Ines, hindi na niya kailangang magsalita para magpa-impress. Dala niya kasi ang kanyang mahiwagang alaga. Yung tandang niya, tumilaw lang, gumuho ang isang maliit na gusali. Tapos yung aso niya, tumaho lang. Yung gumuhong gusali, biglang naitayo ulit. Sila na ang nagsabing, heto ang amo namin, makapangyarihan. Galing, no? At dito, papasok ang isang mahalagang tradisyon ng mga Ilocano, ang sabong o bigay kaya. Hindi ito simpleng regalo. Ito'y patunay na kaya ng lalaki na buhayin ang kanyang mapapangasawa. So hindi lang I love you ang basehan. Kailangan ipakita mo rin na handa ka at may kakayahan ka. At si Lamang? Nako, wala tong problema sa kanya. Yung bigay kaya na hiningi sa kanya, dinoble pa niya. Imagine, dinoble niya ang buong yaman ng pamilya ni Ines, kasama pa ang 2 barkong gawa sa ginto. Siyempre, sino'ng hindi bibilib? Kaya ayon, kasalan na. At namuhay sila ng maligaya. Hanggang dito na lang? Siyempre hindi. Kasi kahit ang pinakamatapang na bayani, mayroon pa ring huling pagsubok. At para kay Lamang, ito ang pinakamabigat sa lahat. May isang tradisyon sa kanilang lugar na kailangan niyang sundin, ang manghuli ng isdang rarang. Pero bago pa man siya umalis, may masama na siyang kutob. Nagkaroon siya ng premonition, isang pangitain na dito na magtatapos ang buhay niya. Sinabi niya ito sa asawa niya, si Ines. At yung masamang kutob niya, nagkatotoo. Sa dagat, hindi isang hukbo ng mandirigma ang kalaban niya, kundi isang dambuhalang isda na tinatawag na berkamakan. At yun, nilamon siya nito ng buo. Ganun na lang, ang ating bayani tinalo ng isang halimaw. Pero teka,
Eto na ba ang ending? Siyempre hindi. Dito na ulit papasok ang mga mahiwagang alaga niya. Ipinahanap nila sa isang maninisid, si Marcos, ang lahat ng buto ni Lamang. At nang makumpleto na, tinakpan ito ng tanda, nagsawa ng orasyon, pati ang aso, gumawa rin ng sariling ritual. At parang magic, unti-unting nabuo muli si Lamang. Nabuhay siya muli. Dito makikita na kahit kamatayan, kayang talunin. So, tapos na ang adventure. Nabuhay muli ang bida. Ano nga yan? Bakit natin pinag-uusapan ng isang kwentong sobrang luma na? Ano ang mapupulot natin dito? Kasi ang biyag ni Lamang ay hindi lang basta adventure story. Para itong isang bintana sa nakaraan, isang time capsule ng kultura ng mga Ilocano. Dito natin nakikita kung gaano kahalaga sa kanila ang pamilya, yung ginawa ni Lamang para sa ama niya. Nakikita natin yung mga tradisyon tulad ng pandiligaw at bigay kaya. At syempre, yung malakas nilang paniniwala sa supernatural. Lahat yan parte ng kanilang pagkatao. At bawat karakter may sinisimbolo. Si Lamang, siya yung ideal hero, matapang at makatarungan. Si Iniz Kanunyan, siya yung inspirasyon, yung gantimpala. Yung mga kontrabida tulad ng mga Igorot at si Sumarang, sila yung mga pagsubok na kailangang lampasan. At yung mga alaga niyang hayop, sila yung simbolo ng katapatan at ng tulong na hindi mo inaasahan. So ang biyak ni Lamang ay higit pa sa isang epiko. Isa itong aral tungkol sa ating pagkakakinanlan, sa katapangan at sa paniniwalang may pag-asa kahit sa pinakamadilim na sandali. Ipinapaalala nito sa atin na ang mga pinahahalagahan natin, pamilya, pag-ibig, katatagan, yan ang tunay na nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Sa inyong lugar o sa inyong pamilya, anong mga kwento ang tumulong para mahubog kung sino kayo ngayon? Kasi, di ba, sa bawat kwento ng isang bayani, may bahagi ng ating sarili na nakikita natin. At yun ang dahilan kung bakit mananatili silang buhay.